Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, isipin muna natin sumandali ang ating mga nagagawang mga pagkakasala at mga pagkukulang at ihingi natin ito ng awa at patawad sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong dinudulutan ng mga bagong uliran sa kagitingan ng iyong sambayanan. Ipagkaloob mong sa diwa ng obispong si Alfonso Maria na nagmalasakit sa kapwa, aming matapat na masunod ang kanyang mga yapak upang makamta namin sa langit ang tinamuni ang gantimpala. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nang taon ding iyon, ng ikalimang buwan ng ikaapat na taon ng paghahari ni Sidikiyas sa Huda, si Jeremias ay kinausap ni Ananias, anak ni Propeta Asur ng Gabaon. Sila nooy nasa patio ng templo, sa harapan ng mga saserdote at ng mga tao. Ang sabi ni Ananias, ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Winakasan ko na ang kapangyarihan ng hari ng Babilonya. Sa loob ng 2 taon ay ibabalik ko sa templong ito ang lahat ng kagamitan na kinuha ni Haring Nabucodonosor at dinala sa Babilonya. Ibabalik ko rin dito si Jeconias, anak ni Haring Joakim ng Huda, at ang lahat ng bihag na taga-Huda na dinala sa Babilonya. Aalisin ko na kayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Babilonya. Sinabi naman ni Propeta Jeremias kay Propeta Ananias, nang naririnig ng mga saserdote at lahat ng naroon sa patio ng templo. Amen. Ganyan nga sana ang gawin ng Panginoon. Magkatotoo nawa ang ipinahayag mo. Mapabalik sana rito mula sa Babilonya ang lahat ng kagamitan ng templo at ang lahat ng dinalaroong bihag. Ngunit pakinggan ninyo ang sasabihin ko sa inyong lahat. Ang mga propetang nauna sa atin ay nagpahayag na magkakaroon ng digmaan, tagutom at salot sa maraming bansa at tanyag ng mga kaharian. Kung magkatotoo ang pahayag ng isang propeta na iiral ang kapayapaan, saka lamang nating malalamang ang Panginoon ang nagsugo sa Kanya. Pagkarinig niyon, kinuha ni Propeta Ananias ang pamatok na nasa batok ni Jeremias at binali. Pagkatapos, sinabi niya sa lahat ng naroroon, sinasabi ng Panginoon na ganito ang gagawin niya sa mga pamatok na inilagay ni Haring Nabucodonosor sa lahat ng bansa, at ito'y gagawin niya sa loob ng 2 taon. At umalis si Propeta Jeremias. Pagkalipas ng kaunting panahon, mula nang baliin ni Propeta Ananias ang pamatok ni Propeta Jeremias, kinausap ng Panginoon si Jeremias, pumunta ka kay Ananias at sabihin mo, nawasak mo nga ang pamatok na kahoy, ngunit papalitan ko ng bakal. Lalagyan ko ng pamatok na bakal ang lahat ng bansang ito upang sila'y maglingkod kay Nabucodonosor at magkakagayon nga.
Siya'y paglilingkuran nila sapagkat ipinailalim ko sa kanya pati ang mga hayop sa parang. At sinabi pa ni Propeta Jeremias, Ananias, hindi ka sinugo ng Panginoon at pinapaniwala mo sa isang kabulaanan ang mga taong ito. Kaya't ang sabi ng Panginoon, ikaw ay mawawala sa daigdig na ito. Mamamatay ka sa taon ding ito, sapagkat tinuruan mo ang bayan na maghimagsik laban sa Panginoon. At nang 7 buwan nga ng taong iyon, si Propeta Ananias ay namatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa landas na di matuwid, huwag mo akong babayaan. Pagkat ikaw ang mabuti, ituro mo ang iyong aral. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Tulungan mong ihayag ko yaong tunay na balita. Yamang sa iyong kahatulan, lubos akong may tiwala. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa akin ay magsilapit, ang sa iyo ay may takot. Maging yaong mga tao na alam mo ang iyong utos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sana'y lubos kong masunod ang buo mong kautusan upang hindi mapahiya tamuhin ko ang tagumpay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Nag-aabang ang masama upang ako ay mapatay, ngunit ako'y mabubulhay sa bigay mong kautusan. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Hindi ako nagpabaya sa utos mo at tuntunin, pagkat ikaw ang guro ko na nagturo ng aralin. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya ay sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila ay lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, ilang ang pook na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, 5 po ang tinapay at 2 ang isda natin. Dalhin ninyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ng mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol na pira-pirasong tinapay. May 5,000 lalaki
ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po'y magsiupo. Patuloy nating pinagninilayan ang tema ng Ebanghelyo kahapon, linggo, at sinasabi sa atin, dapat tayong mag-impok ng kayamanan sa langit, hindi yung pag-iimpok natin ng kayamanan dito sa lupa. Kaya nga, ang solusyon, ang mga bagay dito sa lupa, ang lahat ng kayamanan, ari-arian, anumang pagmamayari meron tayo, dapat ibinabahagi natin sa ating kapwa. Hindi lang sa pangsarili, kundi ibinabahagi natin sa ating kapwa. Kaya nga, sa ating ebanghelyo ngayon, ang tanong ng ating Panginoon, ang sabi ng ating Panginoon sa mga alagad, para pakainin ang mga tao, kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. The same thing, sinasabi sa atin, kayo ang magiging biyaya para sa inyong kapwa. Yung biyayang inaantay ng ating kapwa, yung mga biyayang inaantay natin, minsan pinapadala ng Diyos sa pamagitan ng ibang tao, sa pamagitan ng mga instrumento na ginagamit niya upang maranasan natin ang pagtulong at awa ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga mga minamahal na mga kapatid, ang mga biyayang tinatanggap natin, sana hindi lamang para sa ating sarili, kundi maibigay natin sa ating kapwa. Minsan masasabi natin, maliit lang naman ho ang meron ako, kakaunti lang ho ang meron ako, hindi naman ako mayaman, bakit ako magbabahagi? Ako nga ang nangangailangan, dapat ako ang binabahagi. Hindi. Lahat tayo ay mayroong kakayanan na magbigay. Lahat tayo, oo, tumatanggap, lahat tayo nangangailangan. Kahit mayaman, mahirap, nangangailangan tayo ng mga bagay-bagay, lalo na yung ating mga kailangan sa pagsulong natin sa kabanalan at sa paglalakbay natin tungo sa buhay na walang hanggan. Pero, binibigyan din tayo ng mga biyaya ng Diyos at tayo dapat nagbabahagi mula sa mga biyayang ito. Lahat tayo nakakatanggap, kaya lahat tayo meron ding maibibigay. Kahit kakaunti. Kaya nga sa ating ebanghelyo, sabi ng mga alagad, kung anong meron kayo, ibahagi niyo sa mga tao. Yan sabi, 5 lang po ang tinapay, 2 ang isda. Kakaunti sa 5,000 katao. Pero kung ang lahat ng ito, lahat ng ari-arian natin, lahat ng meron tayo sa ating sarili, iniaalay muna natin sa Diyos, dadami ito, lalago ito. Kung kakaunti yung ating talento, ialay mo sa Diyos. Kung kakaunti ang iyong yaman, ialay mo sa Diyos. At yan, babalik sa'yo, siksik, liglig at umaapaw pa. At doon mo makikita, tunay nga pala, napakabuti ng Diyos akin, kailangan kong ibahagi ito para sa iba. Alam ko po may mga karanasan tayo, na tayo ay nagbibigay sa kapwa, natulong tayo, nagpapautang tayo ng hindi na humahanap ng kapalit, natulong tayo sa simbahan, at alam ko bumabalik yan ng doble-doble, sobra-sobra. Kaya nga minsan nasasabi niyo, bait talaga ni Lord sa akin. Talagang ramdam na ramdam ko ang presensya ng Panginoon. Hindi lamang dapat sa pag-recognize natin ng mga biyayang ito, sana nagagamit din natin ang biyayang ito para tumulong sa ating kapwa. At yan ang ginawa ng ating ginugunita ngayon, si San Alfonso ng Ligorio. Siya ay isang simpleng tao din lamang, na isang abogado, pero siya ay naging isang obispo. At itinatag niya ang Congregation of the Most Holy Redeemer, o yung tinatawag nating Redemptorist, mga Redemptorist. Kung hindi niyo kilala yung mga Redemptorist, sila po yung may hawak ng simbahan sa Baclaran. Ano po? So lumago mula sa simpleng samahan na itinatag ni San Alfonso, lumago ang samahan. Hindi lang yun. Sa simpleng kaalaman ni San Alfonso, sumulat siya ng mga libro, ng mga aklat patungkol sa moral theology, patungkol sa iba't iba pang aspeto ng buhay Kristiyano. At ngayon, lumago ito. Napakaraming tao ang natulungan ito. Napakaraming pari ang gumagamit ito. At maging ang ating panalangin, kapag sa online mass, yung prayer po natin ng communion, spiritual communion,
Siya po ang may akda noon. Kaya napakalaki ng impluensya ni San Alfonso. Gayon din kami mga pari ng Lucena, halos karamihan sa amin o halos lahat sa amin ay galing sa seminaryo ni San Alfonso. Sumusunod sa kanyang mga turo, sa kanyang mga tagubilin, lalo na para sa mga seminarista na mahubog bilang isang mabuting pari. Kaya nga, simpleng mga bagay, mga minamahal na mga kapatid, kapag inialay natin sa Diyos, lahat ng meron tayo, babalik yan ng napakarami. At sa pagbabalik ng napakaraming ito, ng mga biyaya, nawa maialay natin ito sa ating kapwa upang sila'y matulungan at tayo sama-sama bilang isang simbahan tungo sa buhay na walang hanggan. Magsitayo na po tayo. Natitipon tulad ng napakaraming tao sa Ebanghelyo na nagugutom sa salita ng Diyos, manalangin tayo ng may pananalig sa ating Amang nasa langit na hindi nagpapabaya sa kanyang bayan ng sa kanilang pangangailangan. Kaya't sa bawat kahilingan ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa buong mundo, naway sumaksi sa salita at gawa sa pag-ibig at kalinga ng Diyos sa mga nangagugutom at nangangailangan. Malalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lider ng mga bansa na may pinanghahawakang matatayog na posisyon at malawak na kapangyarihan, naway tumulong na may pamahagi ang kayamanan ng daigdig, upang sa gayon, wala ni isang bansa ang malagay sa panganib ng pagkagutom. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang komunidad, tayo naway maging mga kapwa na babad sa pananalangin at maging laging handa sa pagbibigay ng ating panahon at karunungan sa pagtulong sa mga naghahanap ng kahulugan sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway makaranas ng nananatiling pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway masiyahan ng walang maliw sa walang hanggang hapag sa kalangitan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa saglit na katahimikan, ating itaas sa Diyos ang ating mga personal na kahilingan at intensyon. Ama naming nasa langit, bigyang pansin kaming nangangailangan ng iyong habag. Punuin mo ang aming mga puso ng iyong pag-ibig at huwag mo kaming ipahintulot na mawalay sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Ang lahat ay magsilta.
Magsitayo na po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuring at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, pag-alabin mo ang kalooban namin sa ningas ng iyong Espiritu na ipinagkaloob mo kay San Alfonso Maria para maipagdiwang ang paghahain ito at sa pamagitan nito, ikaw ay mahandugan ng sariling pamumuhay bilang banal na alay sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Alfonso Maria ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Melrey naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo,
kay San ng mga apostol, ni San Alfonso Maria, ni San Fernando ang aming patron at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo na po tayo. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawa namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. At ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, binigyan mo ng pagkakataon si San Alfonso Maria para matapat na gumanap at maglahad ng paghahain ng pakikinabang. Lagi nawa naming tanggapin ito at sa pagtanggap namin ay tumanaw kami ng utang na loob sa iyo. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo At pagpalain kayong lagi ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong nagmamahal at naglilingkod sa Diyos sa kapwa. Salamat sa Diyos.